Vita Plus, as I said, Kabaitaan Core, no? And I believe future award din po ito ng First Vita Plus. Palakpakan po natin, Miss Eliza Casapaw. Ayan, great Vita morning po, Kabaitaan! Great morning! Parang medyo mahina. Kumain na ba kayo? Konti lang yung nag-yes. Ayan, okay, so po, great morning! Great morning! Ayan, mas malakas-lakas. Okay, so welcome sa ating MMA Academy. Palakpakan niyo po yung inyong mga sarili. At syempre, palakpakan din naman natin yung naunang speaker. Napakagaling, no? At saka napakaganda. Tawa ba? Natuto po ba? O na-starstruck na lang kayo sa kanya? Kasi pang billboard pala siya. Grabe. So, grabe. Napakagaling ni Coach Celine. And alam ko, marami po sa atin is talagang natuto. Tama po ba? Yes! Tumaas na ang kamay, yung maraming nakuhang idea, learning. Ayan. So, talagang gagamitin natin ngayon sa pagnenegosyo natin sa First Vita Plus. So, ang maganda doon, yun pa lang yung unang topic. So, nakwento nga ni Celine na MMA stands for, alam na ulit? Money-making activities. So, pag sinabing money-making activities, ito na yung mga dapat na ginagawa mo sa araw-araw para magkaroon ka pala ng income sa First Vita Plus. Lahat ba tayo gusto magkaroon ng income? Yes! Ang maganda dito, dahil nga, yun ang first step, may pangalawa. So, ito yung inviting. Pero bago po ang lahat, sa lahat ng kababaihan, gusto ko palang bumate. Happy Women's Day! Palakpakan natin ang mga kababaihan na nandito. Diba? Grabe, napatunayan talaga sa company pa lang natin na kahit babae, kayang-kaya talagang maging successful sa First Vita Plus. So, syempre, very proud tayo kasi palakpakan po natin yung President and CEO natin, babae. Walang iba kundi si Ma'am Dolly Pagkakapuntalan. At syempre, yung mga anak niyang babae is talagang very hands-on din, lalo na mamaya isa sa mga special guest natin is walang iba kundi si Ma'am Patita. So, excited na ba? Yes, diba? So, ngayon po, dako naman tayo sa paano naman tayo makakapag-invite. Kasi syempre, bago po pala ang lahat, tanong ko muna, sino dito yung mga bago? 6 months and below? Meron po ba? Ayan, okay. So, yung iba po, 6 months and above na. Meron bang 1 year pataas? Yes. Para wala na nagtataas? Ayan, okay. So, karamihan ba dito is nakapag-invite na? Yes. Meron pa po bang hindi pa? Itaas na lang po ang kilay. Okay, so wala naman. Pero I'm sure, kaya kayo nandito kasi syempre gusto nyo pa rin matutunan kung paano mas dumami pa yung invite. Mas lumaki pa yung network. Okay, so ituturo ko po sa inyo how to invite your prospects ngayong 2025. So, pumalakpak nga, lahat mga ready na. Ay, papagising lang kasi alam ko medyo maaga pa. At Saturday ngayon, so baka usually pag Saturday, talagang tanghali na ang gising, tama ba? Pero syempre ngayon, dahil nagtitraining tayo, medyo napaaga. So, pakilala ulit ako, yung konting background lang tungkol sa akin. Pangalan ko po Eliza Casapaw. And before ako nag-First Vita Plus, normal naman ako na estudyante. Meron ba ditong students hanggang ngayon? Ayan, mga nag-aaral. So, parehas tayo. Nung ako'y nagsisimula at bago ako mapunta talaga full-time sa First Vita Plus, ako po ay isang estudyante. So, graduate po ako. Kung si Coach Celine, graduate ng UP, ako naman graduate ng UANP. So, medyo mas mahaba. Ayan. So, University of Asia and the Pacific, graduate po ako ng Bachelor of Science, major in Management. Pero syempre, hindi na ako nag-apply ng trabaho sa labas. Kasi syempre, nakita ko na marami akong mga kasabayan na empleyado na yes, may kita, kaya lang hindi naman maganda yung resulta sa buhay. So, ang dami ko mga friends na maganda naman yung work, maganda yung kumpanya, maganda yung posisyon, pero ang daming reklamo pagdating sa trabaho nila. So, nung naririnig ko yon, hindi ako na-encourage lalo na mag-work sa ibang kumpanya. At the same time, ang aking mga magulang, in-encourage ako na mag-full-time na sa First Vita Plus. So, meron ba dito in-encourage na magulang? Yung magulang yung dealer? Meron po ba yan? So, parehas tayo. Kaya naman, ako, ginawa ko na din yung First Vita Plus. So, nag-decide ako na gawin ko na siyang full-time.
So, ang maganda dito, yan, lahat po ginagawa natin, mga activities, yung MMA, ginagawa natin. Ang maganda pa, nakapagbigay pala tayo ng inspiration sa maraming tao. So, nakita ko na sa mga activities na ginagawa ko, hindi lang kabataan, yun na inspire ko, pati yung mga may edad. Kasi pag nakikita nila yung bata na umasenso at nagkakaroon ng income sa First Vita Plus, so nai-inspire sila. At dun po, marami tayong nagiging dealer. So, gusto niyo ba din ng ganon? Yes, ayan. So, dahil sa pag-First Vita Plus, within 2 years, kumita na po ako 2.2 million. Palakpakan naman po natin. At syempre, dito ko na din nabili yung isa sa aking pangarap. So, lahat ba nangarap ng sasakyan? Yes. So, diba, dito po ako nakapaglabas ng aking 2023 brand new na Ford Ranger Raptor. So, maganda dyan, lagi ko pinagmamalaki kasi nakapangalan siya mismo sa akin. At kita sa First Vita Plus ang pinambabayan siya. Power ko ba? Gusto mo din ba ng ganito? Yes, syempre. Kaya naman, pag-aralan na natin ngayon, paano kalalo makakapag-invite ngayong 2025? Okay? So, ano ba muna yung sponsoring or inviting? Bakit ba natin siya ginagawa? Syempre, kasi ito yung lifeblood o ito yung pinagmumulan talaga ng negosyo natin sa First Vita Plus. Pagdating sa multi-level marketing, it's people's business talaga. Okay? So, tayo mismo yung dumidirekta talaga sa tao. So, kailangan may mga tao tayo na ma-sharehan ng produkto at negosyo ng First Vita Plus para tayo ay kumita. Kasi kaya nga hindi na nag-hire ng model, hindi na nag-hire ng endorser ang kumpanya, kasi tayong mga dealers na ang dapat magpo-promote at mag-share ng First Vita Plus. Tanong, mukha bang endorser at model yung katabi mo? Wala nang sumasagot. Parang nagdadalawang isip na kayo. Ayan, okay. Pero kahit ano ba itsura yan? Ano ba kayo? Diba? Kahit ano ba, wala sa itsura yan. Pagka magaling kang mag-invite, meron at merong maniniwala sa'yo sa First Vita Plus. Okay? So, inviting, syempre, inviting other people into your business will help you multiply your time through others. Laging sinasabi sa First Vita Plus na ito hindi mo gagawin mag-isa. Tama po ba? Yan din ba yung sinabi sa inyo noon? Yes, which is totoo yun. Pero para mangyari yun, kailangan may mga tao ka na kasama mo sa negosyo na makipagtulungan sa'yo na i-share ang First Vita Plus. Kasi mahirap po mag-create ng network kung ikaw lang mag-isa. Dahil syempre at the end of the day, limited lang ang kakilala mo. Tama po ba? Siguro ang average na isang tao merong 1,000, 2,000, 3,000 na kakilala. Tama? Pero syempre, kung gusto mo ng mas malaking network talaga, kailangan may mga tao ka na katuwang. So, yun yung mga magiging downline or dealers mo. At eventually, magiging leaders mo. So, syempre, nagsisimula yan sa pag-invite. So, ang maganda pa dyan, once na nag-i-invite ka, lumalaki yung chance na magkakaroon ka ng mga tao at you can make use of other people's time. Okay, tayo naman, lahat tayo merong 24 hours per day lang, tama? Yes ba? Parang iba 23 lang ba sa inyo? Ano kayo nagre-reply dyan? Ayan, okay, so lahat tayo 24 hours. Mayaman, mahirap, may kaya o wala, 24 hours. Pero anong difference? Bakit yung mga mayaman sila? At tayo na hindi pa ganun kayaman is yung income natin hindi pa ganun kalaki. So yung mga mayayaman pala, gumagamit sila ng time ng ibang tao. Pag tayo nagtrabaho sa labas, babayaran tayo ng 8 hours. Siguro kung minimum 650 pesos or 610, kung above minimum ka naman, mas mataas pa doon. Pero to make the long story short, babayaran ka para sa oras mo. At hindi lang ikaw. Kung kunwari magtatrabaho ka sa malaking kumpanya, baka 1,000 sa inyo babayaran ng ganung sweldo. Kaya kahit yung may-ari hindi na magpunta ng opisina, meron siyang benta. Meron siyang income. So, ganun din sa First Vita Plus. Kapag dumami ka pala, or dumami yung mga dealers mo, leaders mo sa ilalim, kahit na hindi na ikaw yung personal na nagbibenta, may kita ka pa din. At madalas, mas malaki pa. Okay? So, gusto niyo ba yun? Yes! So, maganda dyan, lahat tayo, kung full-time ka sa First Vita Plus, meron ka dapat 8 hours per day na ginagawa ang First Vita Plus. Sino pong full-time?
Meron ba mga full-time? Ayan, okay. So, dapat pala, 8 hours nilalaan mo sa First Vita Plus. Marami kasi akong dealers na nakikita or naririnig na kahit na full-time sila is 2 to 3 hours lang yung nabibigay nila sa isang araw. So, ang tanong, saan napupunta yung iba nating oras? So, maganda kung 8 hours at least and 6 days a week. O, yung Sunday, ipahinga mo na lang. 6 days a week. Kung ginagawa mo First Vita Plus, meron kang total ng 48 hours per week. Okay? At sa 48 hours na yan, sigurado ko, marami ka ng taong may invite. Marami ka ng taong mapuprospect. Marami ka ng taong makikilala. At pwedeng paliwanagan ng First Vita Plus. So, pag 1 month, meron kang total 192 hours per month. Ang maganda dyan, once na may dealer ka na, sabihin natin dalawa, na full-time din, madadagdagan na yung oras mo ngayon, magiging 384 hours na. Anong mas malaki, 192 or 384? At sa tingin mo ba, mas maraming tao yung marireach ng 384 hours? Yes. Kaya dapat, lumawak talaga yung network mo. At ang paraan talaga dyan ay pag-invite. Ngayon naman po, pag-aralan natin, sino ba yung mga tao na dapat nating in-invite? At paano natin sila maiimbitahan sa First Vita Plus? So, meron tayong tinatawag na generational profile. Basahin niyo nga po. Generational profile. Ayan. So, meron tayong 6. Actually, ngayon, meron na tayong 7. Pero 6 lang muna yung ipapresent natin. So, meron tayong silent gen, baby boomers, Gen X, and andito tayo, siguro yung iba dito, millennials. Ako naman po, ayan, Gen Z. May mga Gen Z ba? Yes. Ayan, okay. And then, Gen Alpha. So, rank 2 mo na lang to, yung mga silent generation. Siyempre, ito na yung medyo may edad na talaga. Kasi pinanganak sila 1909 pa hanggang 1945. May mga kakilala pa ba na ganito? Yes. Siguro konti na lang. Kasi ang edad niyan, 80 to 116 years old. So, yung mga ganitong prospect or mga tao, sino sila sa buhay natin? Usually, mga lolo, lola, great-grandparents, tama? Tanong, may invite pa ba natin sila sa First Vita Plus? Yes, pwede ba din? Bakit? Ang maganda dito, healthcare consumers sila. At yung product natin is napakaganda para sa pangkalusugan. So, pagdating sa product, market pa din natin sila. So, huwag natin sila kakalimutan. Sumunod dyan yung ating baby boomers. Ito yung edad 61 to 79 years old. Again, sino to sa mga buhay natin? Ganun din, lolo-lola. Tama yung iba siguro dito, baka parents nila is ganito yung edad. So, maganda dito, multi-generational consumers yan. So, perfect pa din yan sa ating product and business ng First Vita Plus. Kasi ito, yung mga edad na yan, marami yan kumare, tsaka kumpare. Tama po ba? Na malamang is meron ding mga health concern. So, pwede ba natin i-share yung First Vita Plus? Yes! And then, meron tayong Generation X. So, ito naman, malamang ito na yung mga magulang natin. Tama? So, ang edad niyan, ages 46 to 60 years old. Tanong, may invite pa sa First Vita Plus? Yes, kayang-kaya pa. Ang maganda, hindi lang product yung pwede natin i-offer. Pwede natin i-offer yung negosyo ng First Vita Plus. Bakit? Kasi ito yung mga tao na talagang practical at responsable. Basta may pwedeng pagkakitaan, talagang susubukan niya. Malinaw po ba? Ayan. And then, ito naman yung ating mga millennials. May mga millennials ba dito? Ayan, millennials. So, ages 30 to 45 years old. Ito yung isa sa mga, based on experience, is perfect na talagang makapartner natin sa negosyo. So, kung meron kayo ng mga kakilala, prospects, na ito yung edad, sila yung I would suggest, pwede nyo unahin. Kasi, ito yung mga nasa workforce na ngayon. Ibig sabihin, sila yung mga ages talaga na nagtatrabaho na. Pag sinabi nagtatrabaho, may needs po ba na bumili ng power pack? Yes, kasi may income. Kailangan lang nila maintindihan yung negosyo at produkto ng First Vita Plus. Ang maganda dyan, tech-savvy pa sila. So, ibig sabihin, tama yung sinabi ng partner Celine, kung gusto mo na mag-market online sa First Vita Plus, sila yung mga magiging katuwang mo. Kasi ito yung mga talagang
lumaki sa generation ng computer, ng cellphone. Tama po ba? Yes, ayan. Okay, and then syempre, ito naman yung generation ko. Di yan Generation X. Generation Z. Okay, Gen Z. Sino mga Gen Z dyan? Mag-ingay naman. Ayan, parang tahimik talaga. Hindi ba kayo Gen Z? Ano ba kayo? Gen Z kayo yung iba, 14 to 29 years old. Sige nga, taas ulit kamay. Sino yung mga ganyan ng edad? Ayan, okay. So, mas marami. So, marami akong mga ka-generation dito. So, ito namang mga Generation Z or Gen Z, sa atin, agree ba kayo na mahilig tayo mag-multitask? Yes. Ito yung tipong kahit nagsi-cellphone ka na, gusto mo naka-on pa yung TV. Meron bang ganon? Yes. Diba? Nangingiti kayo. Ang stakaw nyo sa kuryente, diba? Ang maganda dyan, dahil sa pag-multitask na yan, maganda naman yun sa pagnenegosyo. Bakit? Ibig sabihin, we can do more than one thing at the same time. So, kung sa mga nag-aaral, posible, kaya mong gawin talaga na ipagsabay yung pag-aaral sa pagnenegosyo ng First Vita Plus. Okay? Ang maganda pa dyan, tech-savvy din tayo. At the same time, kaya lang, yun nga lang, eto naman, yung generation na to, maraming masyadong gustong gawin sa buhay. Tama ba? Gusto mo isolve yung world peace, gusto mo isolve yung mga problema sa politika, gusto mong makatulong sa pamilya mo, ang dami mong gustong gawin. Diba? Aminado ako sa ganyan, pero ang maganda lang, nung talaga napunta ako sa First Vita Plus, dito ko nakita na win-win situation para sa akin. Kasi ako gusto ko talagang makatulong sa ibang tao. Pero gusto ko din matulungan yung sarili ko. So, dito ko nakita yun sa First Vita Plus. Di ba ang sarap na kumikita ka na, nakatulong ka pa sa iba? Yes! Ayan. At the same time, meron din tayong Generation Alpha. So, Gen Alpha. Ito naman, medyo mga bagets. So, siguro ito yung mga kapatid natin, mga pinsan natin, mga pamangkin natin, ages 13 years old and below sila. So, ito talaga yung mga very digital, very tech-savvy, yung talagang lumaki na meron ng Facebook, meron ng Twitter, meron ng Instagram, at meron ng TikTok. So, tanong, pwede mo pa rin ba ma-invite sa First Vita Plus? Yes! Bakit? Kailangan nila yung product. Hindi man nila kayang bumili, pero meron yan magulang na kayang mag-provide. Tama po ba? Pag nagustuhan nila yung product, ayan, extremely cuddled kasi sila by their parents. So, lahat ng gusto nila, posible maibigay. So, pagka na-market natin yung mga kabataan at nagustuhan nila yung product, posible tayong magkaroon ng market sa pamilya nila. Okay, so, nasusundan po ba? Yes! Ayan. Okay, so ngayon, ano ba yung mga rules pag ikaw ay nag-i-invite? Okay, una sa lahat, do not present, just invite. Ulitin nyo nga po. Do not present, just invite. Yan. Di ba sabi kanina, meron dito na prospecting pa lang, nag-share na agad ng gulay ng First Vita Plus. Meron bang ganon? Grabe, talagang minamaster mo yung presenting mo ha, agad-agad. Pero pagdating sa pag-prospect at pag-invite, iwasan mo muna talaga. Bakit? Marami tayong mga prospect na magaling naman sana, mataas naman yung potential, mataas yung chance na bumili or mag-dealer sa First Vita Plus. Kaya lang, pag narinig kasi nila yung mga ganitong salita, registration, unique opportunity, networking, at seminar, nag-no na agad sila. Tama po ba? Sino na-experience nun? Konti pa lang. Yung iba hindi pa na-experience. So, swerte nyo naman. Pero nung ako'y bago-bago, talagang pag sinasabi yan, talagang i-block ka na or kung hindi man block, i-sin ka na lang, inbox zone ka na lang, hindi ka nakakausapin. Diba? So, talagang nangyayari yung ganon. Kaya tandaan nyo, do not say runs. Presentation is different from invitation. Hayaan mo na yung mga speaker dito sa First Vita Plus ang mag-present para sa'yo. Kung sa labas naman, hayaan mo si upline. O di naman kaya, kung kaya mo nang mag-present, merong right time and right place para talagang detalyado mong mag-present yung First Vita Plus. Pero wag during invitation para mas less yung chance na mag-no sila. At mas mataas yung chance na sumama sila at makinig sa First Vita Plus. So, pag sinabing registration, ayan, wala tayong ganyan. Unique opportunity, huwag mong sasabihin yun. So, usually, sinasabi namin sa mga invite namin is part-time, side hustle, side job.
Kasi marami naman talaga na millennials tsaka Gen Z naghahanap ng part-time. Tama ba? Yes, pwede mong sabihin yun. Huwag mo sabihin networking, huwag din yung seminar. Kung magtanong man sila, ano ba yan? Ano ba yung pupuntahan natin? Sabihin mo, pakilala ko lang sa'yo sana yung negosyo ko. Maikli lang to, mga 15 minutes na orientation lang. Pero di nila mamamalayan. Siyempre, pag nakaupo na sila, lalampas na ng 15 minutes. Pero huwag kang mag-alala, hindi na magre-reklamo yun, lalo na pag si Miss Celine Salvador yung speaker. Kasi di ba ang ganda-ganda, di ba? Parang walang nag-agree. Di ba kayo agree? Hindi sila agree. Ayan. So, kids, tandaan niyo yan. Keep it short and simple. So, maiksi lang. Huwag ka na masyado magpaliwanag. Ano yung history ng First Vita Plus? Paano yung kitaan? Huwag mo na masyado paliwanag yun. Hayaan mo na again yung speaker dito, or kung sino man yung speaker sa mga talks nyo, or kung ikaw, hayaan mo na pag-presentation, doon na lang ilalatag lahat. Okay? So, meron tayong different approaches. Paano ka makakapag-invite? Una sa lahat, yung sinabi kanina, gamitin mo yung form. Ano nga ulit yung form? Family, occupation, recreation, parang tatlo lang yung nagsasalita. Message, ayan. So sa mga hindi mo po nakakaalala or nakakaalam, yun. Family, alamin mo muna, ano ba yung, baka meron kasing concern sa pamilya niya, baka may magulang siya na wala ng trabaho, baka may magulang siya na lugi sa negosyo, baka may kapatid siya, may pikos pala. Diba? Alamin mo muna ano yung background niya pagdating sa family. Sumunod naman, syempre, sa occupation. Ano ba yung pinagkakaabalahan niya ngayon? May pinagkakitaan ba siya? Or student lang siya? Kamusta yung income niya kung may pinagkakakitaan siya? Recreation, ano yung mga hobbies niya? Ano yung ginagawa niya pag free time niya? At doon mo na ipapasok yung message. Ano yung pwedeng maitulong ng First Vita Plus kapag tiningnan niya? Malinaw po ba? Yes. Parang may mga nakikita ko, kinukuha na ng liwanag. Nakikita ko. Huwag kayo sumama. Okay? So, isang power clap nga muna. 3, 2, 1, go! Power! People, anong oras na ba? 30 minutes na lang, malapit na mag-lunch time. Pero hindi pa kayo magla-lunch. Maya-maya. Pero kayo magandala, okay? Bear with me, mga 20 to 30 minutes lang. Okay, next tayo. Basahin nyo nga. Tatlo na lang talaga yung kausap ko. Isa pa. 1, 2, 3, go. Ayan. Parang naman lumabas-labas yung mga breath natin, diba? Kasi pag nasa stock yan, iba na yun. So, yung opinion approach, ano to, paano to? For example, meron kang tito, tita, ninang, ninong, or baka magulang mo, hindi pa dealer ng First Vita Plus, pero trusted mo sila. Baka siguro matagal na sila empleyado, or baka may background sila sa pagnenegosyo, pwede mo gamitin yung opinion approach. Paano yun? Sabihin mo lang, tito, tita, meron akong offer sa isang negosyo na nakita ko. So, baka pwede mo naman akong samahan. Tingnan mo kung makakatulong ba talaga to sa akin, kung maganda ba talaga. So, pwedeng ganun. Hanggang sa madala si tito, tita dito, pag nagustuhan niya, naku, sasabihin na, magdi-dealer ako, pamangkin. Sabay tayo. Ang hindi niya alam, dealer ka na. Diba? So, opinion approach. And then, third-party approach naman. For example, eto, sa mga kabataan, may mga single ba kayong kaibigan? Madami. Yan, ang lakas ng boses nyo. Pag ganyan yung usapan. Mayroon ba kayong mga kaibigan? Or baka ikaw mismo naghahanap ng jowa, diba? So, ginagawa namin yan minsan ng mga dealer ko. Pagka meron akong dealer na, or friend ko na hindi pa dealer, na naghahanap na, kunwari, pwedeng ligawan or pwedeng kilalanin, ganyan. So, dinadala ko dito. Alam mo ba, ang dami kong kakilala dun sa work ko. Ang dami dun magaganda, ganyan. So, dinadala ko sila dito. So, ayun. Nakikinig naman kasi yung nagpe-present, yung maganda kong dealer sa First Vita Plus. Andito siya ngayon. Pero hindi ko na ituturo. Ayan, okay. So, third-party approach, ano pa? Pag kunwari, meron kang friend na mahilig sa negosyo. O itapat mo sa negosyante dito sa First Vita Plus. Meron kang friend na engineering, graduate, or kaya naman engineering ang pinag-aaralan. O itapat mo ngayon, ipakausap mo sa mga engineer natin dito sa First Vita Plus. So, isa dyan si Upline Michael Nulya. Saan dyan ba siya?
Wala. So alamin nyo na lang, basta siya yun. And then, ayan. Next naman natin, yan, different approach on how you can invite. Tandaan nyo yung get small approach. Sabihin mo nga. Get small approach. Ayan, so ano yung ibig sabihin ng get small? Gimmick tayo, yan, pwede mo sabihin yan. Although medyo obsolete na yung word na gimmick. So, pwedeng gala na lang. Marami naman tayong talaga mga friends na gustong naggagala. So, pwede mo sila imbitahin, Robinson's Mega Mall Podium, tapos dalhin mo dito sa First Vita Plus. And then, ito yung isa sa mga paborito ko, X-Deal or explain ko business ko. Marami akong mga kaklase kaibigan na negosyante. So, ang ginagawa namin, nagsisit down kami at nagpapaliwanagan ng negosyo namin. So, bibigyan ko siya ng chance, paliwanag niya yung negosyo niya. Bibigyan niya ako ng chance, paliwanag ko naman yung negosyo ko. So, meron akong mga napadealer dito ng financial advisor, yan, yung mga nasa insurance. So, pinakinggan ko yung side nila. And then, nung pinakinggan nila yung side ng First Vita Plus, nagustuhan din naman nila. So, sumunod dyan, meron tayong treat kita. Ayan. So, sa mga friends na mahilig magpalibre, isama mo dito sa First Vita Plus, sabihin mo magko-coffee kayo. Saktong-sakto, may coffee sa baba, mura lang. 15 pesos lang. Ayan. So, kay Ate Sylvia. And then, ayan, samahan mo naman ako sa friend mo. Pwede mo sabihin, uy, bago tayo gumala, samahan mo muna ako sa office. May kukunin lang akong cheque ko. So, tingin mo sasama yung friend mo? Yes, sasama yun kasi pag hinaluan mo pa ng trip kita, sakto may cheque ko ngayon, titrip kita mamaya, sama ka sa akin. Maganda dyan, habang kumukuha ka ng cheque or bago ka, kahit wala kang cheque, mapuntay mo pa rin. Diba? Kunwari lang meron, paupoy mo sa seminar. At the same time, meron tayo, ayan, ito yung medyo mas luma-luma na, may good news ako sa'yo. Basta, huwag ka na mag-explain. Ito, effective to sa mga super close mo talaga. Ayan. So, ayan. Uy, grabe talaga to. So, dapat enthusiastic. Okay, so dapat makita sa'yo na excited ka talaga. Huwag naman yung pag nag-invite kayo, friend, pwede ka bang sumama? Kasi imbis na baka matuwa yun, maawa siya sa'yo, anong problema mo? Diba? Okay, another approach, pwede kang mag-surprise visit. So, ginagawa namin to sa mga relatives namin noon. Pag matagal ko na hindi nakikita, pinupuntahan namin, lalo na pag may mga okasyon. Ayan, so, puntahan mo sila, i-share mo yung First Vita Plus, magdala ka ng product, ipatikim mo. Ngayon may idea na sila about First Vita Plus. And then, pwede din naman yung group meeting. So, usually, nagaganap to kapag may mga big bombs kayo ng grupo mo sa labas. So, usually sa group namin sa mga fast food, ayan, ginagawa namin yan. Pero pwede din naman sa bahay nyo. Kunwari, may mga group of friends ka lang, may gagawin kayo schoolwork, o bago kayo, or after nyo gumawa ng schoolwork, bago sila umuwi, pag meriendahin mo muna at the same time, pwede mo i-share yung First Vita Plus. Or di naman kaya, kausapin mo sila na umattend sila ng mga sizzle natin dito sa main office. At isang importante talaga is bigyan mo sila ng headache. Bigyan mo sila ng something na paproblemahin. Kung may mga kakilala ka, prospect ka na walang kita or maliit ang income at hindi nakakapag-ipon. Tanong, marami pa kayong kakilalang ganyan? Yes. Di ba kahit mga kabataan ngayon, kahit may work, talagang hirap na hirap makapag-ipon. Bakit? Ang taas ng bilihin. So, pwede mong iparealize sa kanila yon pagka kinakausap mo sila, alam mo, friend, kailangan na talaga nating magdagdag ng income kasi grabe na yung presyo ng mga bagay-bagay ngayon, di ba? Sobrang taas na. Pag hindi talaga tayo nagdagdag ng income, mas lalo tayong malulubog sa utang or hindi tayo nakakapag-ipon. So, sayang naman kasi ang dami nating nakikitang kabataan na nag-excel sa buhay, tama? Ang dami sa social media, pag tumingin kayo, ang daming mga kabataan nagta-travel, nakakabili ng kotse, nakakabili ng bahay. Paano natin magagawa yun kung napaka-limited ng income natin? So, pwede mo iparealize sa kanila yung mga ganung bagay. So, pasakitin mo yung mga ulo nila. For example, meron kang kakilala, kamag-anak or ka-work na meron, for example, hika. Tapos, nahihirapan huminga in the middle of the day or kung anumang symptom. Pwede mo i-approach. Uy, alam mo ba, mayroon din akong kakilala, ganyan din yung experience niya. Hinihika din, nahihirapan din huminga. Wala na ngayon. Wala na yung sakit. Kasi nag-First Vita Plus.
Grabe naman kayo. Wala na. Grabe yung isip nyo. Yun, pwede mo sabihin, wala na, kasi wala nang sakit sa First Vita Plus. So, doon pa lang, na-introduce mo na, curious na yun. Ano ba yun? Ano yun? Ano yun? So, pwede mo nang imbitahan sa First Vita Plus. Ayan. And then, syempre, isa sa mga popular, kidnap. Meron ba dito bunga ng kidnap? Meron, ayaw umamin. Ayan. Okay, yung mga inimbitahan ng girlfriend, boyfriend, sabi magdi-date, pero dito pala nag-date. Yung sinabi kagala, pero dito pala pumunta. Ayan. So, maraming mga ganyan. And effective yan. Sa mga kaklase ko before, nagawa ko na yan. Yung iba naman doon, nag-dealer naman. So, pwede yan lalo na pagka hindi mo pa talaga kayang i-explain or ipaliwanag yung First Vita Plus. So, hayaan mo na again yung mga speakers natin na magpaliwanag. Dalhin mo lang sila dito. Ito naman, medyo luma na biodata yan. Hindi yan biodata. Biodata technique. Pero yung mas modern ngayon is pwede kang mag-post sa social media mo looking for part-timers. O pwede kang kumita ng ganito, ganyan. Bibigyan mo lang ng 3 to 5 hours a week. O, PM me to inquire. Yan, ganyan. So maraming mga gumagawa din yan. At syempre, flyering technique. So meron ba dito nagpa-flyers? Yes, ayan. Maganda yan. Meron akong mga napadealer sa pagka-flyers. So, hindi ko kakilala. Tama si Coach Celine kanina. Minsan, yung mga hindi mo kakilala, mga strangers, yun pa yung magiging agila mo. Or magiging talagang maniniwala sa'yo sa First Vita Plus. So, dapat sa bag mo, lagi kang merong flyers, meron kang sample ng product. Ayan. So, para pag may nakita ka, ito ginagawa ko sa mga gasoline boy, waiter, nagtitinda. Ayan. Minsan yung mga nagpapak sa grocery, yun. So, yan yung ginagawa natin. So, natututo mo ba? Yes! Para kung ipikit-pikit may iba. Ayan. Okay. So, isang approach pa na ito, isa sa mga effective. So, ito yung Hello Roger approach. So, ito, ang maganda dito, hinihingan mo lang yung prospect mo ng feedback. So, parang ganun yung approach. So, basahin ko na lang sa inyo. Pwede mong sabihin ng prospect mo, syempre, pag tinawagan mo, mas effective siya kapag call. Kasi pag message, minsan matagal mag-reply. So, if kaya ng call, mas maganda. So, pag sumagot na yung prospect mo, hello, kung ano mang pangalan mo, syempre, hindi kasi Roger. Sasabihin mo, uy, kamusta? Sabihin niya, ito, mabuti naman, ano meron? Pwede mo sabihin na, uy, pa-help naman. Ibig sabihin, parang doon pa lang, nanghihingi ka ng favor. Tama ba? Yes. Ayan. So, alam naman natin, ang nature nating mga tao or Filipino is pag hinihingan tayo ng favor, parang nabuboost yung natin, di ba? Yung confidence natin. Ay, may kailangan siya sa atin. Di ba ganun? So, nagtitraining kasi ako sa isang company. Kailangan ko makatapos ng 5 presentations by Monday. So, merong deadline. Meron na akong 2, kailangan ko pa ng 3. Meron akong slot Tuesday or Saturday ng 2 p.m. Saan ka dun pwede? At dapat po, pag kunwari sinabi niyo to or ginamit niyo to, tuloy-tuloy. Huwag niyo muna siyang bibigyan ng chance na makasagot. Ayan. So, ang maganda pa dito, binigyan mo na din siya ng option. So, hindi na ikaw yung magtatanong, kailan ka ba pwede within this week or next week? Kasi baka hindi siya pwede or hindi siya magbigay ng panahon para sa'yo. So, ikaw na yung mag-set, mamimili na lang siya. So, tatanungin niya anong company ba yan? Pwede mo sabihin, First Vita Plus, I'm sure narinig mo na to. Nag-train ako dito para maging team leader. Okay? Kaya kailangan kong ma-master yung presentation ko. So, good thing mamaya, i-master nyo talaga yung pagpe-present nyo. Yun po yung kasunod na topic. Kailan ako pwedeng mag-present sa'yo? Inuulit mo ulit yung option para magbigay siya ng sagot. So, Tuesday or Saturday. Pwedeng sagot ng prospect, anong presentation ba yan? Usually, ito talaga yung tinatanong nila. Kailangan ko kasi ma-master ang presentation ng products ko. So, ibig sabihin, parang magpa-practice ka lang or aralin mo at magbibigay lang siya ng feedback. Kailangan ko ng 5 presentations for mastery plus bigyan mo na rin ako ng mga comments about my presentation para mas gumanda. So, yun yung lumalabas, humihingi ka ng favor sa kanya. Sige na, pag pumasa ako sa training ko, ako bahala sa'yo. Ano ibig sabihin na ako bahala sa'yo? Usually, mag-treat, tama?
So, mataas ba yung chance na yung prospect mo isasama? Yes! Tuesday tayo or Saturday, again, for the third time, inulit mo yung option. So, dyan na siya pwedeng mag-reply na, sige, Tuesday siguro pwede ako. And then, bilisan mo na lang to, uy, thanks talaga ha, hayaan mo, pag pumasa ako dito, ako bahala sa'yo. See you sa Tuesday, 2 p.m. sa Santry Tower, and then babay na agad. So, wala nang tanong masyado, wala nang explanation masyado. Ang maganda dito, mataas kasi yung chance na sasama sila. Kasi hindi nila na-feel na binibentahan mo sila. Okay? Ganun naman ang tao. Ayaw natin na na-feel na binibentahan tayo. Pero, mahilig tayo bumili. Tama ba? Sino dito may Shopee? Wala. Konti lang. Hindi ako naniniwala. Lahat kayo may Shopee. TikTok. Yan, mas marami. So, marami itong bumibili sa TikTok. Marami bang nasa add to cart nyo? Yes. Kaya lang di natin ma-check out, di ba? Pero ngayon, through this approach, malay mo, makatulong na dumami income natin at makapag-check out na talaga tayo. Pero ang point lang nun is, mahilig tayo mamili. Minsan nga kahit wala tayong income, basta may gusto tayo, gagawa natin ng paraan. Diba? So, ganun din yung mga tao sa paligid. Pero ang maganda lang dito, mapepresent mo yung First Vita Plus na hindi ka nagmumukhang nag-hard selling. Okay? So, hihingi ka lang ng feedback sa kanya. Ang maganda, pag nagustuhan nila, diba? Pwede na silang mag-deal. Ayan. So, again, online naman. Alam ko marami nang gustong mag-online. Ang kagandahan sa First Vita Plus, meron tayong mga Zoom webinars. So, mga official speaker mismo, yung nagpapaliwanag. So, pwede mo silang i-invite sa mga Zoom webinars natin. And kayo, sa mga team nyo, I'm sure may mga Zoom webinars din kayo. So, pwede mo nang doon punta yung mga prospect mo. Maganda dito, hindi mo na kailangan umalis ng bahay. Hindi na din nila kailangan umalis ng bahay. So, mas mataas yung chance na pwede silang pumasok. Pero pag once na meron kang guest dito sa mga Zoom webinars, I suggest na talagang i-monitor mo sila. Kasi minsan, may mga umaattend sa Zoom na nasa Zoom nga, kaya lang yung attention nila is wala naman doon. So, from time to time, i-message mo, tawagan mo kung pwede, na, uy, nakikinig ka pa ba? Ganyan. So, once na nakikinig pa sila, hayaan mo na silang makinig. And then, ask for feedback pagkatapos ng Zoom webinar. Ngayon naman, dito tayo, ano yung attitude dapat kapag ikaw ay nag-i-invite? So, nasusundan pa po ba? Yes! Okay. Ayan. So, syempre, tama din. Ito in line din with yung sinabi ni Applied Celine kanina. So, dapat makita or ma-feel talaga ng prospect or ng tao na iniimbitahan mo na may sincere desire ka na tumulong talaga sa kanila at makasolve ng problema nila. Lahat tayo, mga tao, meron tayong problema. Iba-iba lang ng mukha. Tama po ba? Yes. Pwedeng problema sa family, pwedeng problema sa financial, pwedeng problema sa kalusugan. Pero I'm sure, one way or another, makakatulong ang First Vita Plus. Kasi, for example, may problema sa family. Ano bang usual na pinag-aawayan sa loob ng isang pamilya? Pera, tama? At makakatulong ba ang First Vita Plus? Yes! For example, sa kalusugan ng tao, nagkasakit, bata pa, matalino, may pera, merong work, maganda yung work, kaya lang nagkasakit. Problema ba yon? Yes, kasi pag nagkasakit ka, kahit maganda pa yung trabaho mo, pwede kang matanggal sa pagtatrabaho. So, makakatulong ba First Vita Plus? Yes. So, kailangan ma-feel lang ng tao na hindi lang natin sila ino-offeran or pinapakita ang First Vita Plus para lang kumita tayo. Bonus na yun, yes. Merong 1.5 pag bumili ng power pack, merong 500 kapag may sales commission ka or ikaw mismo yung nakapag-direct sa kanya. Pero dapat ma-feel niya na ang purpose mo talaga is matulungan siya. Kasi ang maganda po doon, pag natulungan mo siya, tuloy-tuloy na yung blessings na babalik din naman para sa'yo. Tama po ba? Yes! Kasi for sure, pag natulungan mo yan, magpa-positive yan sa First Vita Plus. At isa na yung tao ngayon na pwedeng maging katuwang mo sa negosyo mo sa First Vita Plus. Okay? Sumunod po, dapat ma-feel nila na kailangan naman nila yung negosyo. At hindi lang yung negosyo, pati yung produkto ng First Vita Plus. Sabi ko nga, grabe na yung mundo ngayon, dami na nagkakasakit, pati bata. Diba, ang daming nagkakaroon ng malubhang sakit or kaya nawawalan ng maaga. Kasi dahil na sa kinakain,
Dahil nasa stress, dahil nasa pagpupuyat. So kailangan ma-feel ng mga tao na kailangan nila yung First Vita Plus. At again, First Vita Plus yung isa sa pwedeng makatulong sa iba't ibang klase ng problema nila. At the same time, dapat hindi natin i-judge yung ating mga prospects. So sinabi din to ni Upline Celine kanina, give everyone the opportunity of First Vita Plus even though they have limited financial capacity. Pero syempre, again, hindi ito yung mga uunahin mo. Pero huwag mo silang kakalimutan kasi maraming mga dealers at leaders ng First Vita Plus ang nagsimula sa walang pera. At kung sino pa minsan yung wala talagang pera, gumagawa ng paraan para mag-First Vita Plus, yun pa yung mga nagiging matibay at magagaling na leader talaga ng negosyo ng First Vita Plus. Kung titingnan nyo, yung mga karamihan ng Top Network Builder Awardees, Hall of Fame, even yung Platinum, lahat po yan galing sa mahirap na background. Pero nakita nila yung First Vita Plus, kaya ginawan ng paraan. So kaya bigyan natin ng chance lahat ng tao. At the same time, ganun din. On the other hand, yung mga mayayaman or may kaya natin nakakilala, bigyan din natin sila ng chance na makita yung First Vita Plus. Minsan kasi tayong mga dealer, hindi na natin ino-offer sa mga may kaya kasi tingin natin, hindi na nila kailangan yung negosyo ng First Vita Plus. Pero alam nyo ba, marami kaming napa-dealer dito sa team namin na may kaya, na nag-dealer ng maraming or bumili ng maraming power pack dahil hindi naman nila kailangan yung kita. Ang gusto nila is makatulong sila sa ibang tao na hindi nila minsan nagagawa. So kahit may pera ka, mataas yung posisyon mo sa isang trabaho, di ba minsan, syempre hindi mo naman masasama yung makakilala mo sa kumpanya. Pero sa First Vita Plus, pwede mo gawin yun. Okay, so ito yung mga keys sa pag-i-invite. 3 bagay lang yung tatandaan nyo pag kayo ay nag-i-invite. Una sa lahat, dapat may courage kayo. Matapang dapat kayo at huwag kayo matatakot. Maraming mga dealers hindi nakakapag-invite kasi nahihiya mag-approach. Natatakot ma-reject na baka yung best friend niya mag-no. Tama po ba? Yes. Huwag na kayong mag-deny. May mga ganun talaga. Tama. Maraming dealers na ganun. At okay lang yun sa simula. Pero eventually, lakasan mo yung loob mo. Kasi bakit? Walang nakakahiya sa ginagawa natin sa First Vita Plus. Bagkus marami pa tayong pwedeng matulungan. Okay? So, huwag kang matakot kasi yung in-offer natin, napakagandang product. At the same time, napakaganda ng negosyo. Tama? Na makakatulong sa maraming tao. So, hindi mo dapat ikahiya. Kung mag-invite ka man at hindi sila sumama or ma-reject ka, okay lang. Huwag mo yun mamasamain kasi tandaan mo, hindi ikaw yung nawalan sila. Okay? Lagi ko iniisip at saka sinasabi din sa akin ng mom ko na pag nag-invite ako at nagre-reject sila or nag-no sila, huwag ko isipin na ako yung nawalan. Ang lagi ko dapat daw isipin is yung tao na yon na nag-reject, sinayang niya yung chance na kumita ng 300,000. Na parang ikaw, imagine mo, pag nag-i-invite ka, meron kang 300,000 sa mga palad mo na ino-offer mo sa mga tao. Ngayon, pag hindi nila tinake yun or hindi nila gigrab yung opportunity na yon, babalik lang sa'yo yung 300,000 na yun. Malinaw po ba? Yes! Ayan. So, huwag kayong matatakot kahit sino. Invite nyo kahit strangers. Ayan, practicein nyo na kung mausap ng iba't ibang mga tao. At the same time, dapat excited ka. Dapat enthusiastic ka pag nag-share ng First Vita Plus. Huwag naman yung parang inaantok ka or napanghihinaan ka ng loob. Diba? Kasi imbis na makita nila sa'yo yung magandang opportunity. Diba? Tama yung sinabi ni Upline Celine kanina. Meron tayong tinatawag na branding. So, dapat sa'yo pa lang makita na yung ganda talaga ng First Vita Plus. So, meron akong mga nakikita na naka-business attire talaga. So, palakpakan naman natin sila. So, isa din kasi yun na how you present yourself sa mga strangers, sa mga prospect natin, sa mga tao sa labas, it reflects First Vita Plus. Na maganda yung kumpanya at nakikita yon sa'yo bilang endorser. So, tandaan natin tayo ay endorser or model ng First Vita Plus. So, dapat sa atin pa lang makita yung energy at yung magandang reflection ng kumpanya. At syempre, yung pinaka-importante sa lahat, etong training na to, baliwala kung hindi mo a-actionan.
So ito, kung nag-attend ka dito, that's one step, pero yung sumunod is nasa iyo na lang. So ginawa na ng part ng mga speaker para turuan ka. Nasa iyo ngayon kung i-apply mo. I'm sure maraming mga pinagdaanan na training yung mga naging successful sa First Vita Plus. Pero bakit? Sa dinami-dami ng dealers, merong naging successful, merong hindi. Merong nagtagal, merong umayaw agad. Bakit? Kasi nagkakatalo sa action. So kung gaano ka kabilis na mag-a-apply ng natutunan mo ngayon, mas mabilis din na magre-reflect yon sa cheque mo sa First Vita Plus. Ayan, at dahil nakikita ko po na medyo may mga kinukuha na ng liwanag, ayan. So meron tayong short activity lang naman. So kanina, nakita nyo yung Hello Roger approach. Napicturean nyo ba yun? Pero huwag kayong mag-alala, meron ata tayong yung handout. Ayan, okay. So meron po tayo di-distribute na handout. Meron tayong task ngayon. So you will be given, upside ilang minutes pa? Kaya pa ng 10? Okay, you will be given 10 minutes para kontakin, pwedeng message, pwedeng call, pwedeng text, ayan, ikaw bahala, para kontakin yung isa sa pinakamalalapit mo na kakilala na hindi pa dealer ng First Vita Plus. Take note ha, hindi pa dealer, mamaya